Okay, sige. Simulan na nating himayin to. Ang mga materyales na binigay mo, parang ang bigat ng topic sa unang tingin, yung pagkakaiba ng unang tipan at bagong tipan. Mhm. Pero para simplehan natin para sa lahat, pag sinabi nating tipan, isipin nyo na lang na parang isang sagradong kontrata yan, di ba? Mhm. Isang kasunduan. Oo, isang kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Exactly. At ang misyon natin ngayon ay hindi lang basta ilista yung pagkakaiba. Ang gagawin natin ay parang susundan natin yung kwento. Mhm. Yung pagbabago mula sa, alam mo yun, panlabas na rules? Papunta sa panloob. Oo. Papunta sa isang panloob na pagbabago. At ang ganda ng simula mo kasi ang sentro talaga niyan ayon dito sa mga sources ay iisang bagay lang, yung pagdating ng banal na espiritu. Oo, yun pala yung susi. Oo, may isang talata dyan sa Juan sa chapter 7 na sinasabi na yung mga mananampalataya daw magkakaroon sila ng ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Wow! Ilog ng tubig. Ang poetic pakinggan. Sobra. Pero nilinaw naman agad nung sumulat na ang tinutukoy niya doon ay yung espiritu na tatanggapin nila. Ilog na dumadaloy mula sa loob, hindi parang balde na sasalukin mo. Yun pa lang, may clue na tayo kung saan pupunta to. Eksakto. At kung idudugtong mo pa yan sa sinabi sa Juan chapter 14, sabi ni Jesus na yung espiritu, yung tagapayo, siya yung magtuturo ng lahat ng bagay. Siya rin daw yung magpapaalala, di ba? Tama. So sa simula pa lang, kitang-kita na yung espiritu talaga yung game changer. Siya yung katuparan ng pangako. Actually, may isang footnote pa nga dito sa isang material mo na medyo kakaiba. O ano yun? Sinasabi na yung simbolismo ng pag-inom sa dugo ni Jesus. Tumutukoy din daw yun sa pagtanggap sa banal na espiritu. Wow! Teka! Sandali. Yan yung anggulo na hindi mo madalas maririnig. Paanong naging ganon? Ano daw kaibahan sa dugo ng hayop? Kasi ayon sa note na yon, may pananiwala dati na pag uminom ka ng dugo ng hayop, parang nagiging katulad ka rin nito. Nagiging may ilap o mabangis. Parang you are what you eat or drink. Yun. Yun mismo yung ideya. Kung ano yung pinapapasok mo sa sistema mo, yun yung humuhubog sa'yo. So kung ang tinatanggap mo ay yung espiritu na sinisimbolo ng dugo ni Kristo, yung mismong katangian ng Diyos yung humuhubog sa'yo mula sa loob. Okay, sige, ang linaw niyan. Yan yung pundasyon. Ngayon, itayo na natin yung mismong structure. Sabi mo dugo. Dito na yata talaga nagsisimula yung lahat, no? Paano ba pinagtibay yung dalawang kontratang to? Dito talaga makikita yung napakaradikal ng pagbabago. Sa unang tipan, na mababasa natin sa aklat ng Hebreo, yung ginamit para silyuhan yung kasunduan, dugo ng mga hayop. Mga guya at kambing yun ba yun? Oo, mga guya at kambing. Isang panlabas na ritual, isang seremonya. Pero pagdating sa bagong tipan, ayon naman sa Lucas, hindi na siya seremonya lang. Naging personal na. Sobrang personal. Kasi ang pansilyo na ay yung dugo mismo ni Jesus. Teka, sandali. Dito yata nagkakadugtong lahat. Kasi kung dugo ng hayop yung una, parang transactional, di ba? Oo. Isang handog na panlabas. Pero pag dugo na ni Jesus, personal. At kung personal yung basehan, dapat yung epekto personal din sa puso. Tama ba yung connection na yon? Yan mismo yung punto. Yung pagbabago sa sangkap ng tipan, yun din yung nagdulot ng pagbabago sa lokasyon ng batas. Dito napapasak yung sinasabi mong pagbabago mula sa labas papunta sa loob. Saan nga ba sinulat yung luma? Yung unang tipan, yung 10 utos, sinulat sa mga tapyas na bato. Oo. Isang bagay na hiwalay sa'yo na kailangan mong basahin, isa ulo, At subukang sundin. parang isang external hard drive ng mga rules. Ganda ng analogy na yan. Ngayon, kumpara mo yan sa sinasabi tungkol sa bagong tipan. Hindi na isinusulat sa bato, Saan na? kundi sa puso at isipan ng mga tao. At yung panulat, hindi na tinta, Ano na? ang banal na espiritu mismo. Kaya ang nangyari, ayon dito sa mga sources, ay isang pagbabago sa mismong parang operating system ng pananampalataya. Operating system. Gusto ko yan. Paano mo i-explain yun? Yung unang tipan,
Para siyang software na kailangan mong i-install at patakbuhin ng mano-mano araw-araw. Isa siyang listahan ng do's and don'ts. Okay, check mo lagi yung listahan. Oo, yung bagong tipan naman, para yung program na yon na-install na direkta sa hardware mo, sa puso mo. Okay, built-in na. Built-in na, naging parte na ng sistema mo. Kaya yung pagsunod, hindi na siya tukol sa pag-check ng listahan, kundi resulta na ng kung sino ka. Malinaw. Hindi na external software, kundi part na ng hardware. So kung magkaiba yung pundasyon at operating system, natural lang na magkaiba rin yung naghatid nito, di ba? Sino yung naging, kumbaga, delivery guy ng bawat tipan? Tamang-tama yung tanong mo, kasi dito lalong lumilinaw yung pagkakaiba sa antas. Sa unang tipan, ang tagapamagitan ay si Moises. Siyempre, si Moises. Oo, siya yung umakyat sa bundok, siya yung tumanggap ng bato, siya yung naghatid. At sinasabi rin sa aklat ng mga gawa na ang batas ay binigay sa pamamagitan ng mga anghel. So may propeta at may mga anghel. Medyo impressive na yon, no? Impressive na, pero pakinggan mo yung katapat niya sa bagong tipan. Sige. Sa bagong tipan, ang tagapamagitan ay si Jesus mismo. At ang tawag sa kanya sa Ebreyo ay tagapamagitan ng isang mas mabuting tipan. Mas mabuti. Na itinatag sa mas mabubuting pangako. Hindi na lang isang propeta o mga anghel, ang tulay na ay yung anak mismo ng Diyos. Grabe. Mula sa mga lingkod, diretso na sa anak. Ang laki ng tinalon. Sobra, ang laking pagbabago sa estado ng relasyon. Okay, so malinaw, may pagkakaiba sa dugo, sa lokasyon ng batas, at sa tagapamagitan. Ngayon, eto na siguro yung pinaka-practical na tanong. Ano sa huli yung resulta o epekto nito sa buhay ng tao? Kasi doon naman talaga yung mahalaga, 'di ba? Sa epekto. Doon talaga. At dito, pumapasok yung dalawang napaka-interesanting termino mula sa isa sa mga source mo. Mukhang Korean yung original na sulat nito eh. Kaya may mga specific na terms. Oo. Yung unang tipan, tinawag siyang Chongjehanen Bob. Chongjehanen Bob. Ang ibig sabihin niyan, batas na naghahatol. Batas na naghahatol. Ang bigat pakinggan yan. Anong ibig sabihin yan? Ang pangunahing layunin niya, ayon sa Roma, ay para malaman ng lahat ng tao na may kasalanan sila. Para managot sila sa Diyos. Para siyang perpektong salamin. Ipinapakita niya sa iyo lahat ng dumi, lahat ng mancha, lahat ng kulang. So parang diagnostic tool lang siya. Sasabihin sa'yo na may sakit ka pero hindi siya yung gamot. Eksakto. Yan yung sinasabi sa Ebreyo na yung dugo ng mga hayop hindi talaga kayang mag-alis ng kasalanan. Pansamantala lang. Pansamantala lang. Hindi niya kayang baguhin yung puso. Kaya ang nangyayari, sunusubukan mong sumunod dahil yun yung utos, dahil takot ka sa parusa, pero hindi dahil yun na yung gusto ng puso mo. Okay, malinaw. Ito yung salamin na nagpapakita ng problema. Ano naman yung kabila? Yung bagong tipan? Ito naman yung tinatawag sa source na Che Eso Posonagi Hanon Bob, ang batas na nagpapalaya mula sa kasalanan. Yun. Kung yung una naghahatol, ito nagpapalaya. Tama. At paano ito nagpapalaya? Dito nababalik yung usapan natin tungkol sa espiritu at sa operating system. Okay. Sabi sa Roma chapter 8, yung batas ng espiritu na nagbibigay buhay, yun yung nagpalaya sa atin mula sa batas ng kasalanan at kamatayan. Paano yun nangyayari sa practical na paraan? Dahil yung banal na espiritu na yon na yung nasa puso mo, yung mismong pag-ibig ng Diyos ibinubuhos doon. So yun yung bagong motivation. Yan na yung bagong motivation at yung bagong kapangyarihan. Kaya yung pagsunod, hindi na siya mabigat na tungkulin. Bunga na lang siya ng pagmamahal. Dito pumapasok yung halimbawa ni Jesus sa Mateo, di ba? Yung sa pagpatay. Oo. Sabi niya sa lumang batas, bawal pumatay. Pero sa bagong standard, kahit yung galit lang sa kapatid mo, katumbas na yun ng pagpatay sa puso. Wow! Teta, mas mataas pa pala yung standard. Akala ko mas madali. Mas mataas yung standard pero may kasama na siyang kakayahan para maabot yon. Dahil yung laban, hindi na lang sa gawa, kundi sa isip at puso na. Sa pinakaugat? Sa pinakaugat at yung espiritu lang ang kayang mag-operate sa level na yon. Okay, gets ko na. So kung ganito kaganda, ganito ka-epektibo tong bagong tipan, ito yung natural na tanong, parang useless pala yung unang tipan. Bakit pa siya ibinigay? Bakit dumaan pa sa version na naghahatol lang? Parang wasted effort, di ba? Yan yung napakahalagang punto na nililinaw ng mga source.
At ang sagot ay, hindi. Hindi siya walang silbi. Meron siyang tiyak at napakahalagang layunin. Okay. Sabi nga sa Hebreyo, kung naging walang kapintasan ng unang tipan, hindi na sana kinailangan pa ang pangalawa. So, kinikilala na may kulang, pero hindi ibig sabihin na mali. Tinatawag nga ito sa isa sa mga source na pansamantalang tipan o imshionya. Pansamantala. So, may 3 layunin daw ito, tama ba? Oo, may 3 pangunahing layunin. Una, gaya ng napag-usapan natin, para ipaunawa sa tao yung bigat ng kasalanan. Yung salamin. Yung salamin. Sabi ni Pablo sa Roma, kung hindi dahil sa batas na huwag kang magnanasa, hindi niya malalaman kung ano yung pagnanasa. Ipinakita nito sa mga tao na kahit anong pilit nila, hindi nila kayang sumunod ng perpekto. Nilikha nito yung pakiramdam na kailangan natin ng tulong, kailangan natin ng tagapagligtas. Okay, so layunin niyang ipakita na may problema tayong lahat para umamin tayong mga pasyente tayo. Pero parang ang bigat pa rin, no? Wala ba siyang mas positibong papel? Meron. At yan mismo yung ikalawang layunin, ang magsilbing gabay o tagapangalaga. Sa Galatia, gumamit si Pablo ng isang napakagandang larawan. Ano yun? Inihalin tulad niya ang batas sa isang tutor o sa orihinal na salita dito, monghak senseng. Monghak, senseng? Anong ibig sabihin yan? Sa kulturang Griego-Romano, ang isang tutor o pedagogos, isa siyang alipin na inaatasan na bantayan at disiplinahin yung bata hanggang sa umabot sa tamang edad. Siya yung naghahatid sa bata papunta sa tunay na guro. Ah, so hindi siya yung main teacher. Siya yung tagabantay papunta sa teacher. Pero alam mo, baka may makinig na isipin, that sounds a bit dismissive. Parang glorified babysitter lang? Ganun ba yon? Magandang paglilino yan. Hindi siya pagmamaliit, kundi paglalagay sa tamang konteksto. Kasi yung papel ng tagabantay, napakahalaga. Kung wala siya, baka napahamak na yung bata bago pa makarating sa guro. Makes sense. At dito napapasok yung ikatlo at marahil pinakamahalaga, yung ihanda ang mundo para sa pagdating ng Mesiyas. Paanong paghahanda? Yung buong sistema ng unang tipan, yung mga sakripisyo, yung mga propesiya, yung mga batas, lahat yun parang mga anino o coming attractions na nagtuturo sa isang paparating na katotohanan. Kung gayon, hindi lang siya tagabantay. Siya rin yung nagbigay ng parang study guide para kapag dumating na yung Mesiyas, makikilala nila siya. Eksakto. Sabi nga ni Jesus sa Juan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan at ang mga ito ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Kaya yung unang tipan, para siyang isang detalyadong prologue na nag-set up ng buong entablado. At hindi ito pinawalang besa. Hindi pinawalang besa, bagkus tinupad. Ito yung sinabi sa Mateo, na parito ako hindi upang magpawalang besa, kundi upang magbigay kaganapan. Ang ganda ng pagkakadugtong. Lahat ng anino sa unang tipan biglang nagkaroon ng liwanag at naging isang konkretong tao sa bagong tipan. At yung liwanag na yun, dinana niya sa loob mismo ng puso natin. Yan na ang buod ng lahat. At dito na pumapasok yung pinakamalaking resulta. Dahil yung espiritu na yun yung nasa loob mo, binibigyan ka na ng kapangyarihan na talunin yung ugat ng kasalanan. Yung hindi na alipin sa kasalanan. Oo. At dahil doon, sabi sa Roma 8:1, wala nang hatol para sa kanila. Pinalaya na sila mula doon sa batas na naghahatol. At ano yung huling resulta? Ayon pa rin sa Roma, ito ay kabanalan at ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Okay, para i-recap. Lahat ng napag-usapan natin mula sa mga source na ito, nasundan natin yung isang napakalinaw na paglalakbay. Nagsimula tayo sa isang tipan na sinelyuhan ng dugo ng hayop na ang batas ay nasa bato, isang panlabas-lagabay. Nagsilbi siyang salamin at tagapangangala. Tapos, dumating tayo sa bagong tipan na sinelyuhan na ng personal na dugo ni Jesus. At isinulat na sa puso't isipan ng banal na espiritu. Tunay na panloob na pagbabago at kalayaan. At bilang panghuli, iiwan namin sa iyo ang isang tanong na ito para pag-isipan. Paulit-ulit na binibigyan diin ng mga source na to na ang bagong tipan ay isinusulat sa puso at isipan. Okay. Ito ang aming huling tanong para sa iyo.
Kung ang batas ng Diyos ay hindi na isang listahan ng mga panlabas na tuntunin na sinusunod mo dahil sa takot o obligasyon, kundi isang likas na ugali na nagmumula na mismo sa loob mo, paano nito babaguhin ang pagtingin mo sa mga konsepto tulad ng pagsunod, moralidad, at kabanalan sa pang-araw-araw mong buhay?